Chapter 17. Pagkahatid ni Aiden kay Mia sa penthouse ay lumabas naman siya ng hotel. Mabilis ang patakbo ng kanyang sasakyan at umuwi sa dati nilang tirahan. Naabutan niya naman ang kanyang ina na pababa ng hagdan. Aiden, honest niya pero blanco pa rin ang ekspresyon ng mukha ng anak. Isang beses na lang kitang pakikiusap mami habang kinikilala pa kita bilang ina ko. Don't you dare to touch her again dahil baka kapag nangyari yun, kalimutan kong nagkaroon pa ako ng ina na katulad mo. Kahit na anong gawin mo, I won't leave Mia just for your wants. Tao rin ako mom. Ako mismo ang pipili ng taong makakasama ko habang buhay. I don't need a woman na pera at kayamanan lang ang meron siya. I want a woman who can support and stay at my side no matter what happened. I want to hurt you. I want to slap you. I want you to feel what Mia felt when you push her. Pero hindi ko magawa dahil ina pa rin kita. Aiden, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sigaw ni Mrs. Hernandez sa anak pero bahagya lang na tumawa si Aiden. I know what I am saying mom and I am not kidding. One more touch at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, hilaw na natawa si Mrs. Hernandez, hindi siya makapaniwalang maririnig niya ito mula sa sarili niyang anak. Ginagawa niya lang kung ano ang alam niyang tama. Aiden, tawag niya sa anak nang talikuran siya nito. Oh, ay ho, wika ng kanyang ama nang magkasalubong silang dalawa sa pintuan. Huwag na huwag mo akong pagbabantaan dahil anak lang kita. Anak lang kita Aiden. Sigaw ni Mrs. Hernandez, nagtataka naman si Mr. Hernandez kung ano ang pinag-aawayan ng mag-ina niya. Lumabas na si Aiden at umalis sa bahay kung saan siya tumira ng mag-isa. What did you do to your son? Tanong ni Dave sa asawa. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Hindi ko na alam ang gagawin sa anak mo Dave. Pagsabihan mo yan. Galit niyang saad, napahawak na lang siya sa noo nang biglang sumakit ang ulo niya dahil sa pagsigaw niya. Hindi magagalit ang anak mo kung hindi mo siya ginalit Olivia. I know you, saad naman ni Mr. Hernandez sa katinalikuran si Olivia. Hilaw siyang natawa sa inasal ng kanyang mag-ama. Sige magkampihan kayo. Gagawin ko kung anong makakabuti kay Aiden. Pahabol pa niyang sigaw pero hindi na siya pinansin ni Dave. Diretso itong pumasok ng kanilang kwarto, pagod na siya at ayaw niya nang salubungin pa ang galit ng kanyang asawa. Nang makarating ng penthouse si Aiden ay naupo siya sa gilid ng kama ni Mia. Mahimbing na itong natutulog, hinaplos niya ang pisngi ni Mia sa kanya ikanawit ang mga tumakas na buhok sa likod ng tenga niya. I'm really sorry Mia, I can't give up anything just to be with you. Please, don't leave me, wika niya rito pero hindi naman na siya naririnig ng dalaga dahil mahimbing na itong natutulog. Kung kailangan nilang lumayo gagawin yun ni Aiden magkaroon lang ng katahimikan si Mia, magkaroon lang sila ng katahimikan. Tiningnan ni Aiden ang dalawang palad ni Mia na may mga benda pa rin. Malamang masakit pa rin ang mga sugat niya dahil malakas ang pagkakatulak sa kanya. Nanatili pa siya ng ilang oras habang tinatitigan si Mia, hindi niya kayang saktan ang babaeng nasa harapan niya. Hindi niya kayang wasakin ang munti nitong puso at lalong hindi niya kayang makita itong umiiyak ng dahil sa kanya. Hindi niya kayang saktan ang kauna-unahang babaeng nakaintindi ng ugali niya, ang babaeng tinanggap siya ng buong buo. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng totoong kulay ng mundo, ang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay niya. Hinding-hindi siya papayag na may mga taong sasaktan lang siya. Bago lumalim ang gabi ay lumabas na siya ng kwarto ni Mia. Kinabukasan, bumangon na si Mia. Naabutan niya naman na natutulog pa si Aiden sa sofa. Bakit ba ito dito natulog? Marami namang kwarto ang penthouse pero bakit dito pa niya napiling matulog? Saad pa ni Mia, tanging coat niya lang din ang nakakumot sa kanya at halatang giniginaw na siya. Kinuha ni Mia ang blanket sa kanya ikinumot kay Aiden. Nagtungo na rin siya ng kusina para makapagluto ng kanilang umagan. Gaya ng ipinangako ni Aiden ay hindi na ito umalis, ang mga lakad niya na nakaschedule sa labas ng hotel ay ginawa na lang din sa loob ng opisina niya. Hindi rin naaalis ang paningin niya kay Mia, sana nga ay nabalan niya na ang kanyang ina para tumigil na ito at magkaroon na sila ng katahimikan. Simple lang din naman ang hiling ni Aiden, magkaroon ng mapayapang buhay kasama ng taong gusto niyang makasama habang buhay. Walang problemang iniisip at walang gulo. Umaasang darating ang araw na matatanggap din sila ng kanyang ina.
Ang gwapo talaga ni Sir kaya hindi mo masisisi ang mga babaeng katulad niya na hindi dumb-eyed. Alam mo Mia, kung ako lang siguro ang may fiancé dyan kay Sir baka nalampaso ko na sa sahig ang mukha ng babaeng yan. Pagtutukoy ni Sarah kay Samantha na nakabuntot na naman kay Aiden. Kung wala ka rin namang tiwala sa partner mo baka dun lang masira ang relasyon yung dalawa. Mahal ni Sir Aiden si Mia kaya kahit anong babae siguro ang iharap mo dyan, si Mia pa rin ang nakikita ng mga mata niya. Maya't maya ang tingin dito sa atin dahil nandito si Mia. Nakangiting saad ni Stella, kanina pa sila nakatingin sa pwesto nila Aiden habang nagmemeryenda at panay din ang tingin ni Aiden kay Mia. Piling era kasi ang babaeng yan porket siya itong palaging kasama ni Sir Aiden. Sabat na rin ni Kirsten. Tahimik lang na nakikinig sa kanila si Mia nang may ngiti sa kanyang labi. Isang linggo na rin ang lumipas at wala pa rin ulit gulo na nangyayari na ipinagpapasalamat niya. Hi ladies, pare-pareho pa silang nagulat nang magsalita si Aiden. Hindi nila napansin ang paglapit nito. Hello po sir, good morning. Sabay-sabay nilang bati. Can I borrow my fiancé first? Sure sir kahit angkinan mo na po, walang problema sa amin. Pinanlakihan naman ni Mia ng mata ang mga kaibigan niya pero tumawa lang ang mga ito. Sumama na si Mia kay Aiden at sabay silang nagmeryenda sa isang bench din sa loob ng hotel. How's your day? Pagtatanong ni Mia dahil parang bakas na ang pagod sa mukha ni Aiden. Well tearing but every time I see, nawawala lahat ng pagod ko. Bolero ka na naman. No, I am not. I'm serious, you're like a rare vitamin babe. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sakin at nakakapagpawala ng mga pagod ko. Naiiwas ni Mia ang paningin niya kay Aiden. Napangiti na lang siya dahil kahit ano yatang sabihin ni Aiden ay nakakapagpabigay ng kilig sa buo niyang pagkatao. Sana, gaya ng nangyayari ngayon ay maging tahimik na nga silang dalawa. If I want to build our own family babe, are you going to marry me? Halos mabulunan pa si Mia sa iniinom niya dahil sa biglaang sinabi ni Aiden. Tiningnan niya ito sa mga mata niya at bakas ang pagiging seryoso nito. Hindi siya naging handa sa bagay na to. Seryoso ka ba? Ang bilis naman yata. Gulat pa rin niyang saad, tipid nang umiti si Aiden saka iniwas ang paningin kay Mia. I want you to stay with me 24/7. I want to see your face every time I'll open my eyes. I want to cuddle with you every time na pagod na ako. I want to see your smile every day. I want to marry you, Mia. Hoy girl, tulala ka dyan. Pamitik pa si Stella sa harapan ni Mia. Nabalik naman siya sa wisyo, may naalala lang siya. Hindi pa rin kasi maalis sa isipan niya ang sinabi sa kanya ni Aiden. Masyado kasing nakakagulat. Nagmamadali ba siya? Pero kung sa bagay handa naman na siya sa bagay na yun. Magkaroon ng sariling pamilya kasama ng taong mahal niya pero bakit may pangamba sa puso niya? Bakit nag-aalinlangan siya at bakit natatakot siya? Napabuntong hininga na lang si Mia. May problema ka ba? Muling tanong ni Stella pero umiling naman si Mia. Wala naman, may mga bagay lang akong iniisip. Ikaw ba? Handa ka na bang magkaroon ng sarili mong pamilya? Bigla niyang tanong dito. Hoy ano ka ba? Ni wala nga akong boyfriend tapos pamilya kaagad saka alam mo namang dalawa pang kapatid ko ang nag-aaral, patatapusin ko na muna sila bago ko isipin ang bagay na yon. Baka maging matandang dalaga ka niyan. Nasa high school pa lang yung bunso nyo tapos wala ka pang boyfriend, baka maging titang dalaga ka. Pwede namang si Eunice na rin ang magpatuloy sa pag-aaral ni Otoy kapag nakatapos na siya. Isipin mo rin kaya sarili mo minsan. Bakit ba kasi? Hindi naman ako nagmamadali Kapag nag-asawa na ako mahahati na ang responsibilidad ko. Alam mo nang ikaw itong tumutulong sa amin minsan tapos magdadagdag pa ako ng responsibilidad. Nakangiwi niyang aniya, hindi maintindihan ng kaibigan kung bakit ba niya iyon binuksan sa usapan, hey, syempre tulungan kayo ng magiging asawa mo. Pero sa tingin mo handa ka na ba? Muli niyang tanong. Yung sa tingin mo lang, handa ka na. Ulit niya na naman. Napaisip naman si Stella nang isasagot niya. Sa edad kong ito, siguro oo pero wala naman akong boyfriend. Hindi pa naman siguro late kung mag-aasawa ako ng 50 diba? How array naman. D***** G niya nang batukan siya ni Mia. Para kang sira, tinatanong ka ng maayos tapos kalokohan isasagot mo. Sige, sana nga 50 ka na mag-asawa.
Hoy, ito naman, di mabiro. Bakit mo ba kasi natanong? Niyaya ka ba ni Sir Aidan na magpakasal? Tanong niya, pero napatingin din kaagad kay Mia nang marealize niya rin ang sarili niyang tanong sa kanya. Tiningnan ng nakakapangloko si Mia. Sabihin mo nga sakin, hindi ka naman magtatanong ng ganyan kung walang nangyari. Niyaya ka na ba niya? Ha? Tataas bababa pa ang kilay nito. Hindi natanong ko lang naman. Pagtatanggi niya, handa naman na siya, pero bakit parang hindi pa? Ewan ba niya? Bakit nga kasi? Huwag mong sabihin na ikaw na naman ang magyayaya sa kanya ng kasal ha? Naku Mia, umayos ka. Hindi, ano ba? Bawal na ba magtanong? Tumayo na si Mia saka umalis, sumunod naman sa kanya si Stella. Pero kung si Sir Aidan naman, bakit hindi, di ba? Mahal ka naman niya, inaalagaan at pinuprotektahan kahit sino pa makalaban niya. Bonus na lang yung ibang meron siya, pahabol pang wika ni Stella. Yun na nga iyon ang ayaw niyang mangyari, ang magkaroon ng call-aitan si Aidan para lang sa kanya. Ano na lang ba ang ibibigay niya sa buhay ng binata? Gulo at sakit sa ulo. Gusto niya payapa, wala siyang nasasaktan at natatapakang tao, pero dahil sa nangyayari, parang gano'n na nga rin yun, hindi ko alam, tanging sagot niya. Huwag mong sabihin na nag-aalilangan ka pa sa kanya. Hindi naman sa ganun, magulo lang siguro isip ko. Tara na nga, nauna na siyang maglakad, pero tinawag din siya ni Stella. Sa hall daw tayo ngayon dahil may ipinapaayos ang Bobwita mong bainan. Aniya saka ito nag-iba ng direksyon na sinundan na lang ni Mia. Napapailing na lang si Mia sa tabas ng dila ng kaibigan niya. Naging abala sila sa maghapon sa hall, tila may event na pinaghahandaan. Kapag nasasalubong ni Mia si Mrs. Hernandez ay ngumingisi pa ito sa kanya. Napapabuntong hininga na lang siya dahil sa tingin niya hindi siya titigilan ni Mrs. Hernandez hanggat hindi ito nagwawagi. Grabe kapagod, overtime talaga tayong lahat. Reklamo ni Kirsten nang makaupo silang lahat. Hindi pa rin tapos ang inaayos nila dahil bukas na raw ito kailangan. Kaunti na lang naman na yan, kaunting tiis na lang naman na, wika ni Mia. Nang makapagpahinga na sila ng kaunti ay muli silang bumalik sa ginagawa nila. 9:00 na ng gabi nang matapos sila. Bagsak niyang inihiga ang katawan sa sofa nang makarating siya sa penthouse. Are you tired? Ay kabayong kalbo. Biglang napatayo si Mia at tila nagising ang diwa niya dahil doon. Ano ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Nanggugulat ka naman Hindi naman kita ginugulat, hindi mo lang ako napansin. Anas ni Aidan, napahawak tuloy sa dibdib niya si Mia dahil sa kabang naramdaman niya. Inaantok na siya, nagugutom pa siya at ramdam ang pagod niya. Hindi niya alam kung sinasadya na ba ni Mrs. Hernandez na pahirapan siya kasama ng mga kaibigan niya. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, siguro mga 7:30. Ano, naghintay ka ng ganun katagal? Overtime ka ba? Naupo naman na si Mia sa sofa. Pinatapos ni Ma'am Olivia yung sa hall. Bukas na raw kasi yun gagamitin. That event again. Pwede nyo namang ipagpatuloy yun bukas ng umaga dahil gabi pa naman yun gagamitin. Kita mo na, talagang pinapahirapan na lang sila Pinauwi na ang iba nilang kasama tapos silang magkakaibigan ang natira para tapusin ang pag-aayos. Tapos naman na rin namin kaya okay na rin siguro para wala na kaming iisipin bukas. Kumain ka na ba? Magluluto lang ako. Nagtungo ng kusina si Mia pero nakita niyang may mga nakahanda ng pagkain sa lamesa. Nagluto na ako kanina habang hinihintay ka. Maupo ka na, ipapainit ko na lang ang iyong sabaw. Matamis na napangiti si Mia. Kung si Aidan ang mapapangasawa niya, napakaswerte niyang babae. Wala na yata siyang hahanapin kahit na anong ugali kay Aidan dahil nasa kanya na lahat. Hindi lang masipag sa trabaho, marunong din ito sa gawaing bahay na bihira lamang sa mga lalaking katulad niya. Nakatitig lang si Mia kay Aidan, hindi niya maiwasang hindi ito panoorin. Napakagwapo niya talagang tingnan. Her ideal man, masyado pala siyang nabulag noon kay Jackson na kahit wala sa pagkatao nito ang gusto niya ay minahal pa rin niya. Ngayon, hindi niya alam kung ano bang nagawa niyang tama para magkaroon ng isang Aidan Hernandez. Here, kumain ka na, inilapag niya na ang maliit na bowl, napatingin na lamang siya kay Mia nang makita niya itong matamis na nakangiti sa kanya kaya pati siya ay napapangiti. May dumi ba ako sa mukha or there is something funny in my face, love? Nakagat na lang ni Mia ang pang-ibaba niyang labi.
Napaka-sexy nitong magsalita, napakasarap pakinggan sa tenga, tila isang musika na hindi mo maririnig sa iba. Babe, muling tawag ni Aiden kay Mia dahil nakangiti at nakatitig na lang ito sa kanya. It's nothing, I just want to stare at your face, memorize every part of you babe. Kahit na lalaki si Aiden ay hindi niya maitatago ang kilig na nararamdaman niya. Pakiramdam niya tuloy na babaliw na siya, may mga bagay na si Mia lang ang nakakagawa at pakiramdam na siya lang ang nakakapagparamdam nito sa kanya. You're seducing me babe, kumain ka na dahil baka ikaw ang makain ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Mia doon. Aiden, honest niya pero tumawa lang si Aiden dahil sa reaksyon ng mukha ni Mia. Don't worry babe, maghihintay naman ako kung kailan handa ka uli. I won't force you, malambing niyang wika. Naiiwas na lang ni Mia ang paningin niya kay Aiden saka siya nagsimulang kumain. Itutuon na lang niya ang atensyon niya sa pagkain dahil baka kung saan pa umabot ang usapan nilang dalawa. Nakakaakit kaya ang pagbasa ni Aiden sa labi niya gamit ang dila niya, shit. Baka hindi mapigilan ni Mia ay siya pa itong unang bumigay sa kanilang dalawa. Nakakahiya yun girl. Hindi ka naman nagmamadali babe right? Wala ka namang pupuntahan, baka mabulunan ka dyan sa ginagawa mo eh. Pag-aawat sa kanya dahil para na itong nagmamadali sa pagkain na akala mo ay may humahabol sa kanya. Nagugutom lang talaga ako, napakunot na lang ang noo ni Aiden dahil hindi pa niya maintindihan ang sinasabi nito. Nagsasalita ito kahit napuno pa ang bibig. Walang aagaw ng pagkain mo so it's slowly. Tumanggo na lang si Mia saka pinagpatuloy ang pagkain niya. Wala na siyang pakialam kung nakatitig sa kanya si Aiden basta kakain siya dahil kanina pa siya nagugutom. Naubos lahat ng lakas niya kanina sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. 10 matapos niyang kumain ay idiniretso niya na ito sa sink para mahugasan. Gusto pa ni Aiden na siya na lang ang maghuhugas like hello. Hindi lang naman siya ang pagod sa kanilang dalawa eh. Pagod din naman si Aiden tapos ito pa ang nagluto ng hapunan nilang dalawa. Lasa pa ba niya sa tao ang pinagkainan niya? Matapos niyang makapaghugas ng katawan niya ay kita niya si Aiden na abalang nagbabasa ng libro habang nakasandal sa headboard ng kama. Kahit sa ang anggulo mo tingnan ay para siyang isang model, napaka-professional niyang tingnan. Kahit ano yata ipasuot dito bagay pa rin niya eh. Dito ito matutulog ngayon, kapag ikinasal silang dalawa malamang araw-araw at gabi-gabi niya itong makikita, palagi niyang mapagmamasdan ang magandang katawan ng nobyo. Ang pinagnanasahan ng marami ay palagi niyang nakakasama kahit anong oras niya gustuhin, palagi niyang natititigan kahit kailan niya gusto. Napabuntong hininga na lang siya, palalim na ng palalim ang nararamdaman niya, hindi niya alam kung kakayanin pa ba niyang umahan. Masasaktan na siya kapag ginawa pa niya. Nilapitan niya na ang binata, ibinaba na rin ni Aiden ang hawak niyang libro sa kadam-aikit kay Mia. Can we stay like this the whole night? Malambing na wika ni Aiden habang nakayakap siya kay Mia. Ito rin naman ang gusto niya, tila ba habang tumatagal ay mas gusto niya nang makasama ang binata. Paano nga kung pumayag na siyang magpakasal dito? Siguro naman ay hindi habang buhay kakaayawan siya ni Mrs. Hernandez baka pagdating ng araw ay matanggap din siya bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya. As long as you want babe, we can stay like this. Mas lalong idinikit ni Aiden ang katawan niya kay Mia. Ramdam niya na ang init ng katawan ng dalaga pero hindi siya nag-iisip ng mga mahahalay na gawain. Kahit na minsan na nilang ginawa ang bagay na yun, iginagalang pa rin niya ito at hihintayin kung kailan uli siya handa. Siya ang kauna-unahang babaeng minahal niya at ibibigay niya ang lahat ng respetong deserve nito. Ayaw ko nang mawalay sa'yo babe, gusto ko na lang palaging kasama ka, gusto ko palaging makita ka, may akap ka, makita ang mga ngiti mo lalo na kung ako ang dahilan. I want you to stay in my life forever, Mia. Hihintayin ko ang sagot mo sa tanong ko. I can't imagine my life without you. Pagtutukoy niya sa alok na kasal nito, wala pa ring sagot sa kanya si Mia at matyaga niya iyong hihintayin kahit na abutin pa ng maraming taon. Hinahaplos na lamang ni Mia ang buhok ni Aiden, gusto niya naman talaga itong pakasalan at gusto niya nang sabihin ang matamis niyang oo pero hindi niya alam kung bakit mas pinili niyang manahimik. Gusto niya kasi kapag sinagot niya na si Aiden yung wala na silang iniisip na kahit na anong problema. I love you, Aiden Hernandez. Wika nito, napahiwalay si Aiden sa pagkakayakap kay Mia sa kanya tinitigan ang dalaga,
You know that I love you more babe. Tila nahihirapan pa nitong Saad dahil nakatingin siya sa mapulang labi ni Mia. Hinaplos ni Aiden ang pisngi ni Mia sa kanya, ito tiningnan sa mga mata niya. Nang ipikit ni Mia ang mga mata niya ay dahan-dahan namang inilapit ni Aiden ang labi niya sa labi ni Mia hanggang sa dumampi na nga ito. Marahan niyang hinalikan ang dalaga, hanggang sa pamatong na siya rito. Pareho na nilang ramdam ang kakaibang sensasyon, patuloy ang paghahalikan nilang dalawa pero hindi nagiging mag-alaw ang kamay ni Aiden. Nanatiling nakaalalay ang kamay niya sa ulo ni Mia. Gaya ng sinabi niya, hindi niya pipilitin ang dalaga sa bagay na iyon. Tumagal pa ng ilang minuto ang paghahalikan nila hanggang sa maisipan na nilang matulog. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Mia, para bang ayaw niya nang magising pa kung si Aiden ang kasama. Ang malungkot niyang buhay dati ay nagkaroon ng kabuluhan, siguro nga ito ang gusto ni Tadhana, ang magkita ang 2 taong parehong nakulong sa kalungkutan at tila namamalimos ng pagmamahal. May nangyari ba kagabi? Bakit ang saya-saya ng mukha mo, Mia? Pang-aasar na naman ni Stella sa kanya kaya inirapan siya ni Mia. Kung ano-ano lang napapansin mo Stella. Tigil-tigilan mo ako. Ikaw ba naman kasi ang main love eh, sinasabi ko sa'yo Stella kapag ikaw din ang 9 love baka mas malala ka pa kay Mia. Pang-aasar naman ni Sarah kay Stella. Palibhasa hindi pa yata nai-in love hahaha. Dagdag pa ni Kirsten, napairap na lang si Stella dahil si Mia ang inaasar niya pero sa kanya napunta ang usapan. Tuldok-tuldok. Bakit ako ang pinagtutulungan nyo? Kampihan na kayo niyan. Kunwaring tampong wika ni Stella. Kami nga dapat magtampo eh, masyado ka nang malihim. Sige nga, sabihin mo samin, bakit kayo magkasama ni Sir Ace kahapon ha? Saan kayo pupunta at sumakay ka pa sa sasakyan niya? O ano, huli ka no? Nang aasar na Saad ni Sarah, nanlaki naman ang mga mata ni Stella dahil nakita pala silang dalawa. Nang aasar naman ang mga tingin sa kanya ni Mia kaya pinagsisisihan niya nang inasar pa niya si Mia. Ano ba kayo, wala lang yun no? Hinatid lang niya ako kasi wala na akong mahintay na taxi kagabi. Sus, kita mo na, nauutol ka pa ha. In love na ang Stella natin Mia ha. Patuloy nilang pang-aasar kaya namumula na ang pisngi ngayon ni Stella. Bakit ba naman kasi ang hilig ng mga kaibigan niyang bigyan ng mali siya ang lahat? Hindi ba pwedeng hinatid lang? Ewan ko sa inyo, sinabi na ngang wala yun di ba? Mamaya may makarinig sa inyo seryosohin yun. Aniya pero hindi talaga siya tinigilan na asarin. Tinatakpan na lang niya ang mukha niya dahil nahihiya na siya sa ginagawa ng mga kaibigan niya. Let her be, mamaya kakaasar niyo dyan mahulog siya kay Sir Ace. Inirapan ni Stella si Mia dahil sa sinabi niya. Nagtawanan na lang silang lahat. Tinapos na nila ang mga gawain nila dahil may trabaho pa sila mamayang gabi, kung bakit naman sila pa ang kinuha para sa event mamaya sa hall. Sila ang mag-aasikaso ng mga pagkain at mag-aasikaso sa mga guest na pupunta. May mga panggabi naman na duty pero sila pa rin ang pinapapunta kaya wala silang magagawa. Kanina pa palingalinga ng tingin si Mia, nagbabaka sakaling makita si Aiden pero mukhang busy ito para mamaya. Mas okay na rin siguro yun para mabilis na matapos ang trabaho nilang dalawa. Pagsapit ng hapon ay mas lalo silang naging abala. Pupunta na sana si Mia sa function hall nang makasalubong niya si Aiden. Where are you going babe? Tanong nito sa kanya. Kami kasi ang not sign sa function hall ngayon eh. Your duty is done right. Kaya bakit kasama ka pa? Layan ang nasabi samin eh, hayaan mo na. OT na lang kami. Well, I'll be there too later ayoko sanang pumunta but mom insisted. See you there later. Tumango naman si Mia. Bago umalis si Aiden ay hinalikan pa siya sa noo at kismak sa labi. Dumiretso na siya sa function hall at nakita niya na ang mga kaibigan na abala nang nag-aayos ng iba pang gamit. Ilang oras na lamang ay magsisimula na ang event. Gaano kaya karami ang dadalo? Ito ang pinakamalawak nating function hall tapos punong-puno pa ng mga lamesa at upuan. Dal-dal ni Sarah, napaka-wallet kasi ng lugar. Ang function hall na ginamit nila ngayon ay umaabot ng ilang libo ang kapasidad nito. Marami silang kilala na mga business owners din kaya malamang ito ang pinili. Sagot naman sa kanya ni Kirsten. Nang tawagin sila uli para sa pag-aayos naman ng mga pagkain ay naging abala na naman silang lahat.
Mabilis na lumipas ang oras, lahat sila ay nakatayo na lang sa likuran dahil mamaya na uli sila kikilos kapag kainan na. Una nilang nakita si Mrs. Hernandez na umakyat ng stage para sa pagsasalita niya. "Good evening everyone, I'm glad that everyone is here. This event is important for me dahil inihanda ko ito para sa nag-iisa kong anak," panimula niya, napakunot naman ang noo ni Mia. Para sa anak niya, kay Aiden. Ang akala nila ay walang alam si Aiden sa event na ito, or is it surprise? Pero para saan? Tapos na ang birthday niya. Nagpatuloy ang pagsasalita ni Mrs. Hernandez. Marami pa silang mga sinabi, ganun din ang iba pang mga guest. Hinanap ni Mia si Aiden kung nasan ba ito pero hindi niya makita. Wala rin naman sa stage. Nag-uumpisa na silang magbigay ng mga merienda sa mga guest at ng mga wine para hindi naman may boring ang mga ito dahil puro pagsasalita lang ang nagaganap sa harap at ilang tungkol sa negosyo lang. Ang iba nga kanya-kanya ng mundo. "Thank you, beautiful lady." Hindat na wika ng isang binata kay Mia, tipid lang naman nang umiti si Mia sa kanya. "Pasensya na, may isang tao nang nakaukupa ng puso niya. Not available. Good evening again everyone, I hope you like what I prepared tonight. Tonight, I want to announce something to everyone." Muling bumalik sa harapan si Mrs. Hernandez. Napatingin din si Mia sa harapan at nagsalubong na lang ang mga kilay niya nang makita niya si Aiden na lumabas sa likod ng mga kurtina. Nasa harapan siya kaya kitang-kita niya na ang mga taong nasa stage ngayon. Tiningnan niya rin ang babaeng nakahawak sa braso ni Aiden na akala mo iiwanan kong makahawak. "I'm happy to announce my son's engagement with Chloe." Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Mia dahil para siyang nabingi. Totoo ba ang narinig niya? Engagement? Hindi ba at iisa lang naman ang anak ni Mrs. Hernandez? Ibig bang sabihin nito ay engagement day ni Aiden ngayon? Ito ba ang ipinagdiriwang nilang lahat? Tiningnan ni Mia si Aiden na nasa stage kasama ng babaeng nagngangalang Chloe. Ang lahat ng mga empleyado na nasa function hall ay nagtataka, punong-puno ng mga katanungan. Nakikita pa naman nila na sweet at nag-uusap si Mia at Aiden tapos ngayon maririnig nila mismo sa ina ng boss nila na engagement day niya ngayon. Tandang padamdam, nasan si Mia? Nakita niyo ba? Kinakabahang tanong ni Stella, maging siya ay nanginginig na ang kamay na dala-dala ang tray na may laman na wine glass. "Hindi ko rin makita eh." Sagot ni Sarah, inilibot nila ang paningin nila at nanlaki na lamang ang mga mata ni Kirsten nang makita niya si Mia na nasa harapan mismo kung saan kitang-kita lamang si Aiden at ang kasama nitong babae. Nasa harapan siya. Mahinang wika ni Kirsten, hinanap nila kung saan bandang harap at nakita nila ito kung saan pantay na pantay sila ni Aiden at ng babaeng nakahawak sa braso niya. "Damn it!" Mahinang mura ni Stella, paano niya malalapitan si Mia kung mapapansin silang lahat? Kitang-kita nilang nakatingala si Mia kay Aiden. Hindi alam ni Mia ang gagawin niya, tila ba ilang milyong mga karayom ang unti-unting tumutusok sa puso niya. Habang tumatagal ay sumasakit. Engagement. Aniya pa habang nasa harapan ng stage ang tingin niya. Nakangisi na si Mrs. Hernandez kay Mia. Nakatutok lang ang mga mata ni Mia kay Aiden pero hindi ito nakatingin sa kanya. Salubong na rin ang kilay ni Aiden, nilapitan niya ang ina at nakasunod naman sa kanya si Chloe. "Ayoko ng show mom, what do you think you're doing? Engagement with this woman." Tiningnan ni Aiden ang babaeng ibinilin lang naman sa kanya na samahan ito sa pag-akyat sa stage pero hindi niya alam na ganito ang mangyayari. Maingat pa rin namang inalis ni Aiden ang kamay ng babaeng kasama niya. Ayaw niya ng gulo at agawin ang atensyon ng lahat. "Yes, she's Chloe. Meet your fiancé Iho." Hilaw na natawa si Aiden. "I'm sorry but I can't accept it. And you woman, you can go home now with your parents. Walang mangyayaring engagement because I already engaged with the woman I love. Don't do this nonsense mom dahil kahit anong mangyari, I will always choose Mia than everything. I already told you that I can give up everything, do what you want and I will do what I want but don't you dare to touch my woman." May diin niyang saad, hindi ipinapahalata sa crowd kung anong nangyayari at pinag-uusapan nila. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng kanyang ina dahil sa galit na nararamdaman sa anak. "Sinabi ko na sayo Aiden once you chose that woman, lahat mawawala sayo." Pagbabante niya, "Go on, I don't care mom.
Napatingin na lamang silang lahat ng mabitawan ni Mia ang mga hawak niya kaya nabasag ang mga ito sa sahig. Ano bang ginagawa mo? Pasensya ka na po ma'am, nadulas lang po yung kamay ko. Lilinisan ko na lang po. Nanginginig niyang wika, pati ang kalamnan niya ay nanginginig. Hindi niya na mapigilan ang paglandas ng mga luha niya. Naproseso na sa utak niya kung anong meron ngayong gabi at hindi niya akalain na ganito kasakit. Masakit na ikakasal sa iba ang boyfriend mo. Nanlalabo na ang mga mata niya dahil sa pagluha niya. Napadaing na lang siya nang masugitan siya ng bubog pero hindi niya na yun alinatana at pinagpatuloy ang paglilinis ng mga nagkalat na bubog. Napatingala na lang siya nang may taong hinayla ang kamay niya. Hindi pa niya ito makita ng malinaw dahil sa mga luha niya. Napatayo na lamang siya nang itayo siya ni Aidan at inalalayan siyang makalayo. Nakahinga naman ng maluwag ang mga kaibigan niya. Napatingin na lamang ang mga guests sa kanilang dalawa na nililisan na ang lugar. Nagngingit-ngit pa rin ang mga ngipin ni Mrs. Hernandez, gusto niyang tawagin ang anak niya pero baka mahalata silang nagkakaroon sila ng problema. Naiwan din ang babaeng magiging fiancé sana ni Aidan. Tuldok-tuldok. Napapailing na lang si Ace, lumabas na rin siya sa hall. Maging siya ay hindi inaasahan na magagawa ito ng sariling ina ni Aidan. Alam na nga nito ang relasyon ng anak kay Mia pero mas pinili pa rin niyang hindi galangin ang relasyon nila. Nakayuko ang ulo ni Mia habang sunod sa agos sa paghila sa kanya ni Aidan. Tumigil na lamang sila sa paglalakad nang makarating sila sa secret garden kung saan tanging mga piling tao lang ang makakapunta. Hinawakan ni Aidan ang magkabilang pisngi ni Mia at pinunasan ang mga luha. "Babe, please look at me." Nakikiusap na saad ni Aidan pero nanatiling nakayuko ang ulo ni Mia. Nasasaktan pa rin na makita at marinig na ang boyfriend mo ay i-engage na sa ibang babae. Pinunasan ni Mia ang mga luha niya at inayos ang sarili. "Believe me babe, wala akong alam doon." Dagdag pa ni Aidan pero mapait lang nang ngumiti si Mia. "Paano mo hindi malalaman ang tungkol dun Aidan, nandun ka kasama mo ang babaeng gusto sayo ng mommy mo para sayo. Sana sinabi mo man lang sakin para naging handa naman ako." Nagmukha akong tanga. "No, not like that. Hindi ko intensyon yun, babe, believe me. Nag-usap na kami dito ni mommy pero hindi ko alam na itutuloy pala niya." "So, you know. Alam mo na ang tungkol dito." Hindi nakasagot si Aidan, hilaw namang natawa si Mia. Muling pinunasan ang mga luhang lamandes sa pisngi niya. "Pero hindi ka nag-abalang sabihin sakin lahat. Aidan, wala akong itinatago sa'yo pero bakit kailangan mong maglihim sakin? Matatanggap ko naman yun dahil alam kong ayaw sakin ng mommy mo pero yung tungkol sa sinabi ng mommy mo sa'yo na balak kanyang ipangage sa iba, sana sinabi mo man lang sakin. Sabihin mo rin sakin kung ano ang iniisip mo dun dahil tatanggapin ko naman lahat kahit ano pa yun para naman hindi ako nabibigla. Para akong tanggang nag-iisip kanina ng kung ano-ano. Mia, listen to me, ikaw ang paulit-ulit kong pipiliin kahit na ilang beses akong ipagtulakan ni mommy sa ibang babae. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ang akala ko ay nasabihan ko na tungkol dito si mommy. Nakapag-usap na kami dito na kahit anong mangyari, walang engagement ang mangyayari. Kung ikakasal din naman pala ako sa iba, mas pipiliin ko na lang mamatay kung ganon. Hindi ko na alam ang gagawin ko Aidan, ano pa bang dapat kong gawin para maging sapat ako sa pamilya mo? Wala akong kahit na kayamanan and I don't think that I deserve this." Mas lalong naiyuko ni Mia ang ulo niya. Nilapitan siya ni Aidan at niyakap, matagal niya nang napag-isipan ang tungkol sa bagay na ito hinding-hindi niya. Isusuko ang babaeng mahal niya. "I know, please stop crying babe. If I only know na mangyayari ito, hindi na sana ako pumunta. The public knows about this at ang babaeng kasama mo ang kikilalaning fiancé mo Aidan not me. Give me time and I'll fix this." Isiniksik na lamang ni Mia ang mukha niya sa dibdib ni Aidan. Hindi alam kung paanong haharapin ang mga mapanghusagang mga mata bukas. Mabilis lang kumalat ang balita lalo na kung patungkol ito sa boss nila. Nanatili sila sa lugar na iyon at sa ganung pwesto. Nagliliyab na naman ang galit sa dibdib ni Aidan dahil sa ginawa ng kanyang ina. Hindi niya akalain na hindi marunong makinig ang ina, hindi man lang mapakiusapan. Ilang beses niya na itong kinausap tungkol sa relasyon nila ni Mia pero kahit yata lumuhad na siya sa harap ng ina wala itong pakikinggan.
Walang sino man ang co-control ng buhay niya, not even his mom. Siya ang magmamaneho ng sarili niyang buhay at walang sino man ang maaaring manggialam nun. Ano pa bang klaseng pagmamakaawa o pakiusap ang gagawin niya sa kanyang ina para hayaan na silang dalawa? Hindi niya na alam dahil ginawa niya na ang lahat. Mawawala sa iyo ang Hotel Aiden kung hindi ka nakinig sakin. Sigaw ng kanyang ina nang minsan na nagkausap silang dalawa. Blankong nilingon ni Aiden ang ina niyang nagngangalit sa galit. I don't care, I can give up everything just to keep Mia in my life. Kunin niyo na lahat but don't you ever touch my woman dahil ako mismo ang makakalaban niyo. Malamig at blanko niyang saad bago tinalikuran ang ina. Marami siyang pinagdadaanan these past few days pero hindi niya iyon ipinakita kay Mia dahil makita niya lang ang dalaga, nakakalimutan niya ang lahat. Ito ang pahinga niya at kung sino man ang kukuha ng property niya, magbabayad sila. Ayaw niya nang idamay pa si Mia sa kung anong problema niya sa kanyang ina, pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang mag-isip ng mag-isip si Mia. Ipinangako niya sa sarili niya kung sino man ang babaeng mamahalin niya ay protektahan at iingatan niya ito, walang sino man ang pwedeng gumalaw sa kanya. Break na ba kayo ni Sir? Kawawa ka naman, pinalitan ka agad at nakahanap ng iba, ha. Tawanan ng mga katrabaho niyang sakalang lumilitaw kung kahihiyan tungkol kay Mia ang usapan. Mabilis na kumalat ang tungkol sa bagay na iyon maging sa labas ng kumpanya dahil nasa headline na ito. Hoy! Ano ba sa tingin niyong ginagawa niyo ha? Mga chismos ang mga to. Mind your own business mga gaga. Sigaw sa kanila ni Stella nang maabyutan nilang binubuli si Mia. Okay ka lang. Huwag mong pansinin yung mga yon. Inggit lang sila, anas ni Sarah, tipid lang namang ngumiti si Mia. Hindi ko naman pinapansin, kayo lang itong pumapansin eh. Tawa niyang saad pero hindi naman natatawa ang mga kaibigan niya sa kanya. Ano ba kayo, huwag kayong mag-alala. Nakapag-usap naman na kami ni Aiden tungkol dito eh. Mas nag-aalala pa kayo kesa sakin. Kasi naman Mia, kalat na kaya sa lahat ang tungkol doon. Wika ni Kirsten. Nasa balita rin kagabi, alam mo naman ang boss natin. Kapag tungkol sa kanya, mabilis na kumakalat. Saad din ni Sarah. Hayaan nyo na lang at huwag pansinin. Lilipas din yan. Napabuntong hininga na lamang sila, iniisip lang naman nila si Mia dahil baka hindi nila mamalayan ay sinusolo na lang pala niya ang nararamdaman niya. Basta Mia huwag mong kalimutan na nandito lang kami. Bakas ang lungkot na saad ni Kirsten kaya ngumiti sa kanya si Mia. Oo naman, nakakainis, akala ko sa mga stories lang to nangyayari at sa mga palabas. Hindi ko akalain na mangyayari rin pala sa kaibigan namin, nagpapadyak pang usual ni Sarah kaya natawa na lang sa kanya si Mia. Ang mahalaga, Aiden didn't leave me and he explained everything to me. Yun na nga rin ang maganda kay Sir, huwag ka lang talaga niyang iiwan at sasaktan dahil baka makalbo ko siya, nang gigigil na saad ni Stella. Inakbayan na nila si Mia at nagtungo na sila sa mga kanya-kanya nilang mga trabaho. Wala ka na lang ba talagang ibang gagawin kundi ang ipahiya ako? Tandang padamdam panipik. Sigaw na naman ni Mrs. Hernandez kay Aiden. Blanko lang naman ang mukha ni Aiden sa ina. Kayo ang nag-imbita ng mga press kagabi hindi ba? Kaya kayo rin ang magpaalis kung anuman ang kumakalat na balita ngayon. Mom, hindi ko gustong awayin ka kaya huwag mo na sanang subukan pa ako. Huwag mo rin akong susubukan Aiden. Anak lang kita at walang-wala ka pa sa kalingkingan ko. Tandaan mo kaya kung gawin at paikutan ang lahat. Kung hindi ka makikinig sakin, maghihirap ka hanggang sa gumapang ka sa hirap. Pagbabanta pa nito pero tila walang pakialam si Aiden, kahit na anong pananakot ang gawin sa kanya ng ina ay wala siyang pinapakinggan. Tila ba nabulag na siya ng pag-ibig? I don't care pero hindi niyo pwedeng pakialamanan ang buhay ko. Ang pagmamahal na yan ang sisira ng buhay mo. Sinasabi ko na sayo. Dahil ba hindi si Daddy ang minahal nyo? Dahil ba ibang tao ang laman ng puso nyo? Ginagawa nyo ba sakin kung anong nangyari sayo? Kung hindi ka nagawang ipaglaban ng taong minahal mo noon pues ibahin mo ako mom, kahit na anong mangyari ipaglalaban ko ng patayan si Mia. Isang sampal ang damapo sa pisngi ni Aiden pero hilaw lang siyang natawa. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam Aiden, wala kang alam. Wala akong masyadong nalalaman pero sapat na ang nalaman kung ikinasal ka kay Daddy nang hindi mo siya mahal.
Hindi ka nagawang ipaglaban ng lalaking minahal mo dahil nahulog siya sa iba. Pekeng ngumiti si Aiden nang muli siyang sampilan ng ina. Alam niya, nasasaktan pa rin ang ina at hindi makalimutan ang nakaraan pero isa lang naman ang gusto niya. Ang igalang pa rin siya kahit na anak lang siya, karapatan niyang mamili ng iibigin at walang sinuman ang pwedeng pumihil o kumontrol sa kanya. Anak mo ako ma'am, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng ikasal sa hindi mo mahal, ang ipilit sa kasal na hindi mo gusto. Alam kong alam na alam mo ang pakiramdam na yun kaya kung pwede sana ay huwag mo nang iulit ang nakaraan sakin. Sana ikaw yung nakakaintindi sakin ngayon pero hindi ko akalain na ikaw pa ang mismong magtutulak sakin sa kasal na hindi ko kailanman gugustuhin. Yumuko si Aiden bilang paggalang pa rin sa ina bago niya ito tinalikuran. Napakuyom na lang ng kamao si Mrs. Hernandez nang maalala niya na naman ang nakaraan. Hindi niya akalain na alam ng anak ang tungkol dun pero hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan. Ipinaglaban niya ang taong minahal niya, halos isuko niya na ang lahat ng meron siya noon pero wala pa ring nangyari. Ang ayaw lang naman niyang mangyari sa anak ay ang magmahal ito ng lubos pero iiwanan din sa huli. Abalang ginagawa ni Mia ang trabaho niya nang abalahin siya ng isang babae. Tiningnan niya naman kung sino iyon. Ang balita ko, ikaw ang fiancé ni Aiden. Wika ni Chloe, ang babaeng na ipagkasundo kay Aiden para pakasalan. May kailangan po ba kayo ma'am? Magalang na tanong ni Mia, tiningnan niya rin ng mabuti ang dalaga at hindi rin may tatago ang kagandahan nito. Inosente siyang tingnan pero hindi niya alam ang ugali. Wala naman, gusto ko lang makilala ang babaeng kinababaliwan niya. Ano bang nakita niya sa'yo? Para handa ka pa niyang ipaglaban kahit ina niya na ang sinasalungat niya. You're just an employee here and he's your boss. Malumanay lang naman itong magsalita pero bakit parang nanlalait ang tinig niya? Maybe it's better to ask him instead. Kung itatanong niyo lang naman po ma'am kung anong nagustuhan niya sakin mas maganda na po sigurong sa kanya mo na lang tanungin. Pasensya na po pero marami pa akong gagawin. Akmang aalis na sana siya nang muling magsalita si Chloe. Know your place miss dahil sa mata ng lahat ako pa rin ang fiancé ni Aiden. Tiningnan ni Chloe si Mia sa kanya ito nilapitan. Nung una ayaw ko rin sa kasal na to dahil alam kung uuwi ako ng Pilipinas but when I saw Aiden nagbago ang isip ko. Not bad, maybe we can build our own family. Wika niya saka siya tumalikod. Napabuntong hininga na lang si Mia. Sa mga oras na ito kailangan niyang magtiwala kay Aiden, kailangan niyang pagkatiwalaan ang pagmamahal sa kanya ng binata. Wala siyang dapat ipag-alala subalit muli niyang tiningnan ang babaeng nakatakdang ikasal kay Aiden. Maganda, matangkad, maputi at maayos sa pananamit. Siya rin ang napili ng ina ng nobyo, paano kung mahulog siya rito? Paano kung sa araw-araw na magkasama sila ay makita ni Aiden ang kagandahan ng dalaga at unti-unting mahulog? Naipilig na fereg ni Mia ang ulo niya. Huwag kang mag-overthink. You should trust him. Pagpapaalala niya sa sarili. Pinagpatuloy niya na ang ginagawa niya at nang matapos siya ay nagtungo na rin siya ng opisina ni Aiden para doon naman maglinis, kung maglilinis pa nga ba ang gagawin niya. Hi babe, why are you taking so long? Tanong agad ni Aiden nang makapasok siya. Naupo naman si Mia sa sofa kaya binuhat ni Aiden ang laptop niya para sa sofa na rin ipagpatuloy ang trabaho niya. May tinapos lang ako. Kumain ka na ba? Hindi na ako nakapunta ng penthouse dahil may pinuntahan ako ng maaga. Okay lang naman, you don't need to go there every day. Alam ko namang marami ka pang gawa. Ngumiti lang naman sa kanya si Aiden. Pinapanood ni Mia ang bawat kilos ni Aiden, tinatitigan niya rin sa mukha ang binata. Ang aga pa lang pero parang bakas na sa mukha niya ang pagod. Kumusta kayo ni Ma'am Olivia? Tanong niya, nilalaro niya na ngayon ang mga daliri niya. Hindi niya nagugustuhan ang pag-aaway ng mag-ina pero alam niyang wala siyang magagawa dun dahil siya ang dahilan ng pag-aaway nilang dalawa. Huwag ka nang mag-isip ng tungkol dun. Ako nang bahala. Ngiting sagot ni Aiden, alam naman ni Mia na ayaw ipaalam sa kanya ni Aiden kung ano ng sitwasyon nilang mag-ina at igagalang na lang niya iyon. Let's have a date tomorrow. Pag-aaya ni Aiden, wala ka bang gagawin? Pareho tayong may pasok. It's okay, ako naman ang boss diba? Kaya ako ang masusunod and you can't do nothing about it. Natawa na lang sa kanya si Mia, ginamit na naman ang pagiging bossy niya.
Aiden, wala ka ba talagang gagawin sa nangyayari? Hindi na natuloy ni Ace ang sasabihin niya nang makita niya si Mia kasama si Aiden. Nandito ka pala, aniya, sinenyasan siya ni Aiden na huwag maingay at nakuha naman iyon ni Ace. May gagawin ba kayong dalawa? Tanong ni Mia. Wala naman, kumusta ka ba? Okay ka naman di ba? About what happened last night, huwag mo nang isipin yun. Tiwala lang ang kailangan mo sa kanya, kindat pa ni Ace rito. Hindi ko nga iniisip yun pero ikaw pa itong nagbukas ng usapan. Nakangusong wika ni Mia kaya natawa na lang si Ace. Hindi niya natuloy na sabi ang sadya niya kay Aiden dahil kasama nila si Mia. Gusto lang nilang mapanatili ang magandang ngiti sa mukha ni Mia at handa silang itago ang lahat ng tungkol sa tunay na nangyayari.